Simula ang eksena at sila Eugene at ang kanyang mga kaibigan ay nagtipon upang kumain, at pinuri nila ang dala ni Yongchan. Lahat sila ay masayang nagsabi na masarap ang lahat. At habang nakangiti naman si Yongchan, sinabi ni Yuna na iparating sa nanay ni Yongchan na hindi na kailangan magpadala ng maraming pagkain dahil malakas kumain ang mga kasama niya. Subalit sumagot si Yongchan na nasabi na niya ito sa kanyang nanay, pero hindi ito nakikinig. At naalala niya ang pag-uusap nila ng kanyang ina, kung saan sinabi ni Yongchan na hindi na nito kailangan magpadala pa muli ng pagkain, at nahihiya na rin ang mga kaibigan niya, at pinapaabot nila ang kanilang paumanhin, at habang naghahanda ng pagkain ang nanay ni Yongchan, sinabi nito na hindi kailangang mag-sorry ang kanyang mga kaibigan sa pag-enjoy ng pagkain, at sinabing problema lamang kung hindi sila kumakain na nagpangiti kay Yongchan. Napansin din ng kanyang ina kung gaano siya kasaya nitong mga nakaraang araw, at sinabi niyang ito ay dahil sa positibong impluensya ng kanyang mga kaibigan, at habang nakangiti ang ina ni Yongchan, sinabi niyang ang tanging paraan para masuportahan siya ay ang paghahanda ng pagkain, at ang makitang masaya siya ay nagpapaisip sa kanya na gawin ang isang espesyal na bagay para sa kanyang mga kaibigan. At nang sabihin ni Yongchan sa kanyang mga kaibigan ang pagmamahal ng kanyang ina sa pag-aalaga sa kanila, natahimik sila. At agad naman ngumiti si Yuna at sinabi kay Yongchan na iparating ang kanilang pasasalamat sa kanyang ina. Ngumiti si Yongchan at nangakong gagawin yon. Samantala, lipat ang eksena at sa pagdating ni Yongchan sa tindahan ng kanyang ina, nadatnan niya ang isang grupo ng mga customer na nagrereklamo tungkol sa buhok na nakita sa kanilang pagkain. Galit nilang inaakusahan ang kanyang ina na ang buhok ay kanya at ipinapahayag ang kanilang pagkadismaya. Sa kabila ng tensyon, nanatiling kalmado at nakangiti ang ina ni Yongchan, nag-alok na agad palitan ang pagkain. Gayunpaman, tumanggi ang isang customer, sinabing nawalan na sila ng gana, at habang paalis ang iba sa customer, narinig ni Yongchan ang kanilang bulong-bulungan na hindi ito ang unang beses na ginawa nila ang ganito na tinutukoy ang mga nagrereklamo sa nanay ni Yongchan. Nagulat si Yongchan at napagtanto niyang maaaring sinasadya nila ang paglikha ng gulo. Samantala, patuloy na nakangiting naglilingkod ang kanyang ina sa mga customer na yon na humihingi ng bagong menu at karagdagang pagkain, habang nakangiti at nagmumura sila ng palihim, at habang nakatingin na alala naman ni Yongchan ang isang nakaraang usapan nila ng kanyang ina tungkol sa tunay nitong mga pangarap, tinanong niya kung gusto ba talaga nitong magpatayo ng snack bar. At malambing na sumagot ang kanyang ina hindi iyon ang kanyang pangarap, at ang tunay niyang nais ay mapalaki lang si Yongchan ng maayos. At sa biglang sandali galit na galit si Yongchan, habang tumakbo para kumprontahin ang mga aroganteng customer, na nag-iwan ng pagkagulat sa kanyang ina. At lipat ang eksena at makikitang malubhang nasugatan si Yongchan, habang nakahiga sa kama ng ospital, habang humahagulgol ang kanyang ina sa tabi niya. At sa ibang bahagi ng ospital, tahimik na naghihintay sina Eugene at ang grupo. At dumating si Sukjo na may dalang mahalagang impormasyon, at isiniwalat na binugbog si Yongchan ng mga siga mula sa Juyong Commercial High School. At ang pag-atake ay naganap ng maglakas loob si Yongchan na protektahan ang tindahan ng kanyang ina mula sa kanilang panggugulo. Nagulat si Yuna sa revelasyon ni Sukjo, na ibig sabihin ay binugbog si Yongchan sa harap mismo ng kanyang ina. Tahimik ngunit halatang galit ang grupo sa narinig. Isiniwalat pa ni Sukjo na hindi ito ang unang beses na nanggulo ang mga siga sa tindahan. Kamakailan lang, nagdulot sila ng iba't ibang kaguluhan, tulad ng paglalagay ng mga insekto o buhok sa pagkain, at pagkatapos ay hindi nagbabayad. Galit na tanong ni Jaehyung kung hindi ba sinasadya ang paulit-ulit na panggugulo ng mga siga. Tugon ni Sukjo, bagamat walang ebidensya, mukhang sinasadya nga ang mga pangyayari. Ayaw ng nanay ni Yongchan na palakihin ang gulo, dahil mga estudyante lamang ito mula sa kalapit na paaralan, kaya't pinapaalis na lang niya sila ng maayos. Problema nga lang, dahil sa pagtutok nila sa ilang tao, patuloy na nagpapalit-palit ang mga siga sa paggawa ng gulo. Tanong naman ni Eugene kung dinala ba sa istasyon ng pulis ang mga siga at ano na ang nangyari pagkatapos. At nalaman ng grupo mula kay Sukjo na agad pinalaya mula sa istasyon ng pulis ang mga siga matapos kumuha ng abogado ang isa sa kanilang mga magulang. Nagbanta pa silang sasampahan ng kaso ang ina ni Yongchan dahil umano sa natagpuan nilang buhok o insekto sa kanilang pagkain, at sinubukan nilang makipag-areglo tungkol dito, na ikinagulat at ikinagalit ng grupo. Dagdag pa ni Sukjo, labis na nagalit ang ina ni Yongchan at nagsabing hinding-hindi siya makikipag-areglo kahit pa magsara na ang kanilang tindahan. Ngunit laking gulat ng lahat nang malaman nilang pumayag si Yongchan na makipag-areglo. Ipinaliwanag ni Sukjo na para kay Yongchan, magiging masama ito para sa kanya kung masususpinde ang tindahan ng ina ni Yongchan, na muling ikinagalit ng grupo. Biglang nagsalita si Eugene, humihiling kay Sukjo na kumuha ng uniforme mula sa eskwelahan ng mga siga.
Nagulat si Sukjo at nagtanong, subalit tumahimik lang si Yuijin, at habang nag-iisip sunod na nagsabi si Jaehyung na ikuha rin siya, na agad ding sinundan ni Yukjin. At makikita ang seryosong aura sa lugar matapos ang kanilang mga desisyon, at nagbago na nga ang eksena sa eskwelahan kung saan nag-aaral ang mga aroganteng siga. At makikita sina Yuijin, Sukjo, Jaehyung, at Yukjin na nakasuot ng parehong uniforme ng mga estudyante, handa nang pasukin ang eskwelahan. Sa eksenang ito, nag-uusap sina Sukjo at Yuijin sa loob ng paaralan ng taong nanakit kay Yongchan. Ipinaliwanag ni Sukjo na ang tanging dahilan kung bakit siya tumutulong kay Yuijin ay dahil kahit na maayos nila ang kasalukuyang problema, maaaring bumalik ang mga taong iyon sa tindahan at guluhin muli ang ina ni Yongchan. Subalit, bigla na lang napansin ni Sukjo na sina Yukjin at Jaehyung ay nakakaranas ng matinding pananakit ng tiyan, narinig ang kanilang mga tiyan na kumukulo. Nang tanungin ni Sukjo kung bakit, sumagot si Jaehyung na biglang sumakit ang kanyang tiyan, at sinagot ni Yukjin na ganoon din ang nararamdaman niya. Pareho silang nakakaranas ng matinding kabag at agad na tumakbo patungo sa banyo, nagpapahiwatig na kailangan nilang magbawas ng madalian. Agad tiningnan ni Sukjo si Yuijin nang may paghihinala, at tinanong kung may kinalaman ba si Yuijin sa biglaang pananakit ng tiyan ni Yukjin at Jaehyung. Ipinaliwanag ni Yuijin na kung masyadong maraming tao ang magsasagawa ng pag-infiltrate, maaari silang mabisto. Kaya, dahil alam na nila ang lokasyon ng target, kailangan nilang tapusin ito agad at umalis. Naisip ni Sukjo na binigyan ni Yuijin ng laxatives sina Yukjin at Jaehyung upang pigilan silang sumama sa misyon. Sinabi ni Sukjo na marahil pwede naman nilang kausapin ang dalawa dahil determinado na talaga silang sumama. Habang inaalala ang determinasyon ni Jaehyung at Yukjin noong humiling sila ng uniforme para mag-infiltrate, nagpasya si Sukjo na huwag na lang sabihin sa kanila ang tungkol sa laxatives. Samantala, nag-uusap naman ang grupo ng mga estudyante, kasama ang mga nanakit kay Yongchan, tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Sinabi ng isang estudyante na sarado na ang tindahan nang pumunta siya doon kanina, at tinanong kung saan sila kakain ng libre ngayon. Isang estudyante naman ang nagmungkahing pagbayarin si Yongchan para sa kanilang problema. Subalit tinanggihan ito ng isa pang estudyante, at ipinaliwanag na kung sasampahan nila ng kaso ang tindahan, maaari nilang sabihin sa kanilang abogado na nakakita sila ng buhok at ipis sa pagkain. Ibinunyag ng estudyante na tinakot nila ang may-ari ng tindahan na maaaring masuspinde ang negosyo, kaya hindi makakasagot ng kaso ang may-ari. Isang estudyante ang humanga sa tusong plano at naalala kung gaano kahirap manghuli ng mga ipis sa basurahan. At biglang lumitaw sina Yuijin at Sukjo kung saan nag-uusap ang grupo ng mga bully. At agad na hinawakan ni Yuijin ang ulo ng isa sa mga bully, at mabilis na binalibag ito sa sahig. At habang gulat na gulat ang isa pang bully, agad na sinipa ito ni Yuijin, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak din sa sahig. Patuloy na inatake ni Yuijin ang iba pa, na nagpatigil sa natitirang mga bully sa gulat habang pinapanood si Yuijin sa kanyang ginawa. Habang tinatanong ng isa kung sino si Yuijin, at dumating ang bagong grupo ng mga kaibigan ng mga bully, at agad na tinangkang atakihin si Yuijin. Pero nandun si Sukjo, na agad hinarap ang bagong grupo ng mga bully, at mabilis na tinalo sila isa-isa, na nagpabagsak sa kanila ng mabilis. At habang gulat na gulat ang ibang mga estudyante sa silid sa ginawa ni Sukjo, isa sa mga bully, litong-lito, ang nagtanong kung sino sila. At agad na inatake ng bully si Yuijin, ngunit madali itong nailagan ni Yuijin at agad na sinuntok pabalik, na naging sanhi ng pagbagsak ng bully sa sahig. Lumuhod si Yuijin upang kausapin ang bully sa harap niya. At habang dumudugo ang ilong nito, nagtanong ang bully kung bakit nila ito ginagawa. Sinagot ni Yuijin at binanggit ang tindahan nila Yongchan na nagbigay ng pagkalito at gulat sa bully at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin at binalaan ni Yuijin na huwag nang pumunta doon muli. Sinabi ni Yuijin na ito rin ang babala para sa lahat ng mga kaibigan ng bully. At tinanong kung naiintindihan ba niya nito at habang sinisimulan ng bully na magsalita, agad pinigilan siya ni Yuijin at agad na binali ang kamay ng bully. At habang hawak ang kamay, hinihingi ni Yuijin ang sagot. Samantala, galit na sumigaw ang bully, sinasabing hindi makakatakas si Yuijin ng walang sugat at nagbabantang hahanapin siya at sisirain ang kanyang buhay, pati na rin ang tindahan na tinutukoy nito. Agad na binali ni Yuijin ng mas malakas ang kamay ng bully, na naging sanhi ng pag-iyak nito sa sakit. At patuloy na tinatanong ni Yuijin ang bully kung susunod ba ito sa utos na huwag nang pumunta sa tindahan o hindi. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.